Ito na naman ang inyong Junjun at pasensya na kayo at medyo natagalan ulit yung paggawa natin ng video kasi na-busy po talaga sa trabaho. Ano? Alam niyo naman po pag OFW, talaga namang, alam mo na yung trabaho, di mo masabi, ano? Talagang sakripisyo po sa pagtatrabaho, lalo pag nasa ibang bansa. So, ito po ang video natin. So, masyado na po talagang, paano ko ba sasabihin to, ano? Si Pangulong Bongbong Marcos kasi kung ano-ano yung mga nangyayari sa bansa natin, ano? At kahit na anong gawin na pagpapaliwanag, ano po, or sa pagsagip sa kanya. Talagang hindi po kayang sagipin eh. No, yan po ang mahirap, mga kabayan. Ano? So ito po, magre-react lang tayo dito sa mga post. Ano? Pagpasensyahan nyo na yung mga salita at ito po yung mga nakikita nyo sa screen. Ano? So mga salita po ng ating mga kababayan na tungkol po kay Pangulong Bongbong Marcos. So pakinggan po natin at tayo po sabay-sabay na mag-react. Junjun is in. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. So ayan po, yan po yung tingin ko unang SONA niya, no? Na sabi niya nga is 5,000 plus na flood control. At sa hindi po nating malamang dahilan, parang yung langit na po, ano? Yung langit na po ang yung nagpatunay na talagang wala naman pong ganong flood control projects. Ano? So dito, nung napanood ko to, mga 3 years ago, okay? So, or mga 2 years, kasi unang SONA niya, no? Pinatunayan lang po na kung ano man yung mga balita na binigay kay PBBM, hindi niya po talaga siguro alam. So ako po, bilang reaction ko dito, sa sinabi ni PBBM is that binigay sa kanya yung report, binasa niya, as in hindi niya alam talaga kung ano yung totoong mga nangyari. Basta ni-report niya na lang po. Ano. At sa kasamaang palad, parang kinabukasan yata or after ilang araw ay umulan at lumubog ang Metro Manila sa baha. Ano, so kung mapapansin nyo po di sa mga video na papanoorin natin, lagi pong ganun. Pag may sinasabi siya, wala naman pong kumukontra sa kanya eh. Ano po, parang ang tadhana na eh. Ang buong kalangitan na ang gustong ilabas kung ano ba talaga yung totoo, ano. So, in a sense, siguro kung sinasabi man ng iba na talagang weak president itong si PBBM, ay kasi siya po mismong nagpapatunay. Masakit man pong sabihin, ano? Masakit man na sabihin sa atin na Pangulo yon kasi ako po talaga binoto ko siya dahil naniwala ako na after kay Tatay Digong, siya yung magpapatuloy kasi napakaganda po nung ginawa talaga ni Tatay Digong eh. So naniwala po tayo, siguro ano, kung meron mang mga bumoto din dyan, nakagaya ko kay PBBM, naniwala tayo na mas magiging maayos, kung hindi man po mas maging maayos galing kay Tatay Digong, ay kumbaga ma-maintain man lang sana ano po, yung mga nagawang kagandahan. So patuloy po natin panoorin. One eternity later. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Many months later. Wala kaming nakita. Kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito. So yun nga po, no? So kung mapapanood nyo po itong video to, kaya napili itong video na to kung saan ako magre-react. Kasi nakakaawa po siya. Alam nyo po yung, ayoko bang gamitin tong salita na to, no? Pero alam mo yung tao na mangmang, na pilit isalba yung sarili niya. Ang sakit po, sakit po tingnan, ano? Ang sakit-sakit. Kasi siya mismo
ang parang kumukontra dun sa mga sinasabi niya. Ano po, hindi lang kasi niya, ewan ko, hindi ko po mailagay sa words yung mga ginagawa nito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi niya po alam yung mga nangyayari. Alam mo, kung alam niya, hindi niya yung sasabihin Kasi ang nangyayari po, sasabihin niya, tapos after that, saka siya magre-react na, ay, mali pala to, di ba? Ay, wala palang ganito. Dapat bago mo sinabi yun, inalam mo muna, di ba? Kasi presidente ka Di ba? Yung palang pong siya daw yung nagsiwalat dun sa mga katiwalian, dun sa mga sinabi na flood control anomalies, mga ghost project. Kung sa akin, bilang presidente, na para i-report mo yun sa taong bayan, okay yun. Pero kung sa akin pa, opinion ko lang, reaction ko doon sa ginawa niya is, presidente ka Di ba? Nasa iyo ang buong kapangyarihan ng gobyerno ng Pilipinas. Alam mo na mayroong ganun. So, bakit mo pa sinasabi sa taong bayan? Dapat kinilos mo na. Ang mga taong bayan, makikita naman nila yun Kunyari, kinilos mo na o lahat ng mga ipatawag, 'di ba? Sabihin mo sa Senado, sa Congress, sa lower house na ganito yung nakita ko, ganito yung napansin ko. So gawin niyo to, baka pwede niyo gawin to, ganyan, mag-imbestiga na kayo. Hindi yung nag-report ka lang. Then after a few months, saka pa lang nagkaroon ng mga committee, 'di ba? Nagkaroon ng mga ICI na 'yan. Kasi ang pinaka ko po dito is ayoko man siyang ikumpara pero talagang makukumpara mo kung kay Tatay Digong na nangyari yan. Tingin ko hindi na si Tatay Digong magre-report sa taong bayan na may mga anomalies, may mga ganito. Panigurado sibak yan. 'Di ba? Sibak agad yan. Papaimbestigahan niya agad yan kasi ginawa na yun ni Tatay Digong noon 'Di ba po? So ang parang nagmimistulang kasi parang lampa na presidente ayoko man pong sabihin yung salita na yun pero presidente ka 'di ba dapat ang i-report mo sa taong bayan is na solve mo na to, na parusahan na yung lahat, parusahan. Hindi yung itong mga contractors na to ganito ganyan. So ano ginagawa mo bilang presidente, 'di ba? Na nakita mo tapos ni-report mo tapos kasi po, isa sa mga talagang na itatag or natatak ni Tatay Digong sa ating mga Pilipino, tingin ko hindi naman yung war against drugs Hindi yun. Kundi yung maayos na pamamalakad sa gobyerno. Kumbaga, nararamdaman ng taong bayan nun, simpleng taong bayan nun sa Pilipinas na may gobyerno. Merong namumuno na talaga namang may malasakit sa taong bayan at sa mga Pilipino. At ang isa nga sa mga yung mga ginawa niya is una-una yung sa droga. At ako po mismo saksi na maraming nagbago noon sa lugar namin. Maraming sumurrender na hindi naman namin alam nga na nagda-drugs yun, yung pala sumurrender dahil sa takot Pero ako hindi yun kundi ngayon ang hirap ng parang maging presidente ng Pilipinas kasi meron na tayong parang standard Nakita na natin yung kay Tatay Digong na pwede naman palang ganito ang presidente. 'Di ba? Bakit hindi na lang lahat ng presidente ganun? Kaya nakapag-compare natin Kasi po nakita na natin yung maayos, nakita na natin ang presidente na hindi nagpapadala sa mga oligarko, yung mayayaman sa Pilipinas, 'di ba? So nagkaroon na tayo ng standard na dapat ganito ang presidente natin. So yun ang mahirap nilang gibain. Kaya hindi naman sa pag-aano pero parang yun ang gusto nilang gawin sa mga Duterte, gibain Buti sana kung hindi sila nahuhuli sa mga korupsyon, 'di ba po? Kaso lang kaliwat kanan yung korupsyon May mga nagpapatunay, may mga testigo tapos hindi naman nila ginagawa ng kilos. Yung sinasabi na si Saldico, sinasabing si Romualdez, kung ano-ano naman ang ginagawa nila ngayon. So, nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang po. So, sa tingin ko po, hirap na si PBBM sa pag-angat sa sarili niya kasi hindi niya na po mabola yung taong bayan
So ituloy po natin. Sa nakaraang 3 taon, halos 2,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Ang tuwang ng pribadong sektor, sisikapin natin madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Totoo ba, no? So ito nga po yung pinaka-latest sa pagkakaalam ko. No? Hindi masyadong nanonood ng balita kasi pagod po sa trabaho. No? Pero nagulat ako dito na dumadaan sa mga feeds ng social media na yung nasabi nga itong tinanong yata, itong si Secretary Dizon, Vince Dizon ng DPWH about sa mga classroom. Classroom na pagawa. Hindi ko lang po alam kung 2025 lang ito or since namuno si PBBM, 3 years. So mag-comment na lang po kayo dyan kung for 3 years ba ito o 2025 lang. 22 classrooms. Ito po ito lang po yung masasabi ko. Ang pinag-uusapan po ay classroom. Tama po ba? Ang pinag-uusapan po ay classroom. Liwanagin nga po natin. Patapos itong administrasyon. Totoo ba, no? Baba nito. For 2025 po, out of 1,700, 22 pa lang po ang completed. So yun nga po, 2025 po pala. No? Sa taon 2025. 22? Unang-una, classroom. 22 classrooms. Ngayon, ewan ko po sabihin niyo po sa akin kung mali ako. Sa pagkakaintindi ko. Classrooms. 22 na classrooms. Ibig sabihin, classroom. Ibig sabihin, classroom, di ba? 22 na classroom. So kung ang isang school ay may 22 na classroom, isang school lang. Sa isang taon. Hindi ko po alam baka mali ako sa pagkakaintindi ko. Pero ang sinasabi po nila is classrooms. Hindi po nila sinasabing 22 schools. Classrooms. Ngayon, based dito sa mga lumalabas sa social media, nakalagay dyan kay Pangulong Duterte, kay Tatay Digong noon is mga nasa 100,000 plus yata na classroom. So kung sabihin natin meron lang 1,000 classroom, so ilang schools po yun? Di ba? So mga 100,000 plus na schools. Kung tama po ako sa buong Pilipinas. Kung tama po yung pagkakaintindi ko, ang sinasabi po nila is 24 or 22 classrooms. So, kung ang isang school ay may 22 na classroom, isang school lang. Compared kay Tatay Digong na kung ang isang school ay may 1,000 classrooms, sa 170 plus na, yun nga po, sa 170 plus thousand na classroom, so ilang school po yun. Ewan ko po, baka mali sila ng report dito or mali sila ng ginamit na term. Pero ang sabi po is 22 classrooms. Nakakalungkot. Nakakalungkot po na nakikita natin yung mga ibang congressman na sobrang yaman. Yung mga anak nila is talaga namang papakita ng karangyaan sa buhay. Siguro po sa akin bilang isang OFW, hindi pa ako nakakain ng, magkano nga ba yun? 100 plus thousand or 700 plus thousand yata yun. Ang dinner, isang dinner, nakakalungkot na ganun po ang mga Pilipino at napapabayaan po ng ating presidente na maging ganyan ang Pilipinas. Kasi nag-akala po talaga tayo nung binoto natin siya na talaga namang itutuloy kung ano man yung nasimulan ni Tatay Digong na maayos, itutuloy. So,
Sa ngayon, hanggang ngayon, hirap na hirap siyang ibangon po ang sarili niya. Dahil, parang pakiramdam ko pinagtatakpan niya yung mga dapat pahuli. Kung akong presidente, pahuli ko yung mga yan. Kahit pinsan kita, kung ganyan naman ang ginagawa mo sa taong bayan, di ba? Presidente ka eh. Kahit pinsan kita, kahit kapatid kita, ginawa mo yung problema na yan eh. Di ba? Kailangan pagbayaran mo. Kung kaibigan kita or kamag-anak kita, ginawa mo yan eh. At ako, niluklok ako ng taong bayan para pamunuan sila ng maayos. So bakit parang hindi magawa? Napakasimple lang po, di ba? Panagutin ang dapat na panagutin. Ngayon lang po yun eh. Para maibalik yung tiwala ng mga tao kay PBBM. Tuloy po natin ang panonood. Siyempre, 160,000 ang kulang natin na classroom. Paano nangyari yun? Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo mabot sa ganito? Paano nga ba? Talagang hindi. Ayun po tuloy, ano? Paano nga ba tayo umabot sa ganyan? Nagtatanong na siya eh. Alam mo yun, desperado na po, no? Kaya ang sinasabi ko po sa inyo eh. Nakakaawa na si PBBM sa mga pinagagawa niya rin naman. Birin mo yung tanong na yun, paano tayo umabot sa ganito? Presidente ka eh. Dapat nung una pa lang, the first days na pagiging presidente mo, dapat alam mo na or inalam mo na kung ano yung kailangan mong gawin bilang isang pangulo. 'Di ba? Ano ba namang klaseng tanong yun na paano tayo umabot sa ganito? Presidente ka, hindi ka senador, hindi ka congressman, hindi ka mayor, hindi ka barangay captain. Nakakaawa po si PBBM. Sa totoo lang, nakakaawa na pinagtatawanan siya dahil sa hindi niya kayang pamunuan ang bansang Pilipinas. Dapat iba na lang. Sa totoo lang. Ako, naano pa ako kasi binoto ko yan si PBBM. Pero kung ganyan naman ang nakikita nyo po, parang ikaw yung mahiya. Siguro yung mga bumoto sa kanya, hindi ko alam kung parehas tayo na nararamdaman. Naiinis tayo sa kanya kasi binigyan natin siya ng tiwala, binoto natin siya eh. Tapos ganyan yung mga kilos. Ganyan yung mga ginagawa, di ba? Meron nga po akong meron akong na panood. Ayun po, meron ako napanood na doon sa napanood ko, meron parang kasabihan na sinabi. Ang sabi doon, kasi parang merong bata na binubuli ng isang bata. Tapos sinumbong nung kapatid ba o nung tatay doon sa tatay nung nambubuli. So sabi nung tatay, pasensya ka na kasi hindi ko alam. Sabi naman nung tatay nung binubuli, okay lang naman, pero pagsabihan mo yung anak mo, tsaka ikaw yung tatay, ikaw yung ama. Alam kong hindi mo alam, pero responsibilidad mo na malaman or alamin kung anong ginagawa ng anak mo. Di ba po? So ang point ko dito is, responsibilidad po ng lahat ng namumuno sa atin kung anong nangyayari sa mga nasasakupan nila. Kung ikaw ay mayor, bayan mo. Kung ikaw ay kapitan, yung inyong barangay, dapat alam mo kung anong mga nangyayari dyan. Di ba po, congressman, senador, siyempre medyo congressman sa distrito mo, dapat alam mo kung anong mga nangyayaring kababalagan dyan. Senador, buong Pilipinas, presidente, ganun din. Di ba, responsibilidad po ninyong mga nasa gobyerno na alamin kung ano na ba ang nangyayari sa bansa natin. Kung ano ba ang ginagawa ng mga nasa ilalim nyo. Kaya, alam mo yun, ang hirap tanggapin sa atin na may mga namamatay dahil sa flood control, mga baha, kung ano pa ba yan, ngayon, lindol naman. So, tapos ganyan yung gobyerno natin. Ang sakit po sa kalooban, sakit sa katawan. Panoorin po natin ulit, patuloy natin papatuloy. Hindi ako makatulog pag iniisip ko, paano tayo nagkaganto? Tila si dating Pangulong Rodrigo Duterte pa rin ang pinagkakatiwalaan ng mga Pinoy. Yan ay ayon sa bagong Pulse Asia Survey, nasa 63% ang trust rating ni FPRRD. Yan, kita nyo naman po ang tiwala ng mga taong bayan kay Tatay Digong
is 63% pa din. Sumunod si VP Inday Sara. Tapos si PBBM. Yung pong taong hindi na natin presidente na pinadala nila sa The Hague, sa ICC, yun pa rin ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Ano? So, nakakalungkot na yung presidente natin ngayon, hindi niya yan nakikita. Parang wala siyang pakialam na ganyan ang tingin sa kanya ng mga Pilipino. Na napaka-weak na leader. Ano? So, sayang po. Nakakapanghinaya. Nasa kamay ng ICC sa ngayon dahil sa kasong Crimes Against Humanity na si VP Sara na 50% at ang 32% rating ni Pangulong Bongbong Marcos. 97% ang nakuhang trust ratings ng Magamang Duterte sa kanilang baluarte na Mindanao, habang 3% lang doon si PBBM. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami Kaya na po, umulit na lang yung video. Tapos na. So mga kabayan, gaya po ng sinasabi ko kanina, is, lagi ko naman sinasabi, nakakalungkot. Pero ano pa bubang magagawa natin, di ba? Gawin na lang natin kung ano yung nararapat. Sige lang, huwag tayong mapagod na i-voice out yung mga hinanaing natin sa gobyerno. At naway makinig sila at baguhin na nila at ipagdasal po natin ang bayan natin Pilipinas. Dahil ginawa na ng lahat yung mga OFW noon, hindi na mga nagsipag padala, remittance para walang tax. Kaso lang parang tuloy-tuloy pa rin, parang di sila nakikinig. So, ako po, sa sarili ko, siguro, masasabi ko na lang, ambag ko na lang, is pumili na lang talaga tayo tuwing eleksyon ng maayos, maging maging mapanuri sa ating mga iboboto kasi sobrang grabe ang nangyari nitong mga panahong to sa Pilipinas dahil lang sa nagkamali tayo ng binoto na presidente. Kasi kung isipin niyo po, marami namang silang sinasabi na maaaring maging presidente ng Pilipinas. Pero wala kasi yung gusto natin doon. So yun ang nagiging pangyayari pag nagbumuboto tayo, yung gusto natin. Hindi natin talaga pinag-aaral kung ano ba talaga ang kakayanan nitong taong to, anong background, ano ba ang mga nagawa na nito noon. So nagkaroon tayo ng gusto. Kasi kung si VP Inday Sara noon ang tumakbong presidente, malamang yun ang binoto natin. Kasi gusto talaga natin siya at alam nating maayos. Kaso lang wala ng ibang doon tayo nag-focus sa mga nagawa ng previous Marcos na senior na mababa ang presyo, maayos ang ganito, maayos ang ganyan. So binigyan natin chance yung anak niya, si Marcos Jr. Pero sa kasamaang palad, ganyan ang nangyari. Dumami yung mga korupsyon, naging garapal, masyadong naging sakim yung mga nasa pamahalaan para yumaman sila. Meron nga po akong napanood na isang interview dun sa parang binabahang lugar dyan sa May Laguna. Sabi nung isang babae, umiiyak siya at talaga namang parang naramdaman ko yung sakit na naramdaman ng babae. Kasi sinasabi niya, sige magpayaman na lang sila, magpalaki na lang sila ng bahay habang kami lumulusong sa baha. Yun po yung masakit, yung mga nasa ilalim, mga nasa laylayan ng ating community na ganun yung sinasapit. Samantalang yung mga nasa taas, bigla na lang, alam mo yun, nagpupunta na ibang bansa, hindi mahuli, hindi mahanap. Kung siya tatay digo nga di ba? Wala namang kasalanan pa, allege pa lang. Napadala nila sa The Hague. Ano ba naman yung isang tao na nasa ibang bansa na tinutukoy na isa sa mga ugat nitong flood control na to, na mga anomalya o mga corruption ang pauwiin dito? Si Alice Guo nga, di ba? Nahanap nila, nadala nila dito sa bansa. Saan na nagtatago yun, nagpagupit pa. Na iuwi nila ng bansa. So, sana po hindi lang maiuwi, May marami namang mga opisyal ng gobyerno na nandyan sa Pilipinas. Bakit hindi yun ang kasuhan
'Di ba? Hindi 'yun ang imbestigahan, kasuhan at kung pag napatunayan ikulong. Hanggang kailan tayo magtitiis sa ganyang klaseng korupsyon, ano? Garapal, sobrang garapal na po ang mga pangyayari ngayon. At doon na nga naisip ng taong bayan, ano? Paano kaya kung si Tatay Digong ang presidente nun? Malamang sa malamang may kinalagyan na yung mga yan. Kung hindi sa kulungan, malamang sa alam na natin kung saan, ano? At tapos ibibintang na naman nila na tawag nito, kasi po sasabihin na naman nila human rights, ano. So sa akin lang naman po is daanin sa tama at legalidad, pero sa mga nakikita natin ngayon parang wala na po sa ayos talaga ang mga nanunungkulan sa gobyerno. Kung pwede lang po sana palitan no? Palitan na agad yung mga congressman na makurakot, mga senador kung mayroong mang nangungurakot, at ang presidente kung hindi niya talaga kayang ayusin pa yung gusot na yan. Ano? Kasi yung tiwala ng mga tao wala na eh. Pag nagpupunta nga si PBBM sa mga lugar na napapanood ko sa mga post, ano, nagpunta doon sa may mga lindol, parang hindi siya pinapansin. Nakakasakit sa loob yun. Kung ako presidente, na gano'n ang tingin sa akin ng mga tao, parang hindi ako presidente, parang katulad na lang din nila ako. Di ba? Walang kumakaway, sumisilip-silip siya doon sa mga tent. Wala man lang uy, kamusta ka? Uy, Brad, kamusta ka? Anong balita? Salamat, nagpunta kayo. Wala man lang ganun. As in, parang walang gustong kumausap sa kanya. Masakit yun hindi bilang isang presidente, bilang isang tao na lang na tumulong ka or pumunta ka doon para sa ganun, di ba? So, sana po, subaybayan natin ang mga pangyayari sa Pilipinas at ipagdasal natin ang ating bayan, ipagdasal natin ang ating mga kababayan na naghihirap, na may malagpasan nila, no? Kung ano man pinagdadaanan nila ngayon. At yun po, gamitin natin yung ating mga boto sa susunod. Wag na nating hayaang mangyari pa ulit ito. So, kasi tayo, mga kamag-anak natin naghihirap. Diba tayo nagpapakahirap sa ibang bansa. Tapos para mabigyan ng magandang buhay yung mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas, pero dahil sa ginagawa ng mga namumuno sa atin doon, nahirapan din sila, di ba? Kumbaga yung mga pinapadala nating pera doon, hindi na sumasapat kasi kailangan na ng kung bumabaha sa lugar nyo, kailangan mag-ipon ng pagkain, kung kailangan magbayad ng bangka, kung kailangan tumawid ng mga anak nyo papunta ng school, or kailangan yung pumunta sa trabaho, di ba? So, imbis na gumiginhawa ang buhay nila sa Pilipinas habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa, parehas na lang. Nagpapakahirap tayo dito, sila din nagpapakahirap din doon sa sitwasyon nila sa Pilipinas. So, wala na pong nangyayari, At parehas na tayong mga nahihirapan dito habang ang mga namumuno sa atin, yung ilang mga namumuno sa atin sa gobyerno sa Pilipinas ay yumayaman, okay? Gumaganda ang buhay. At ang masakit pa po nun, pinagyayabang pa sa ating mga mamayan yung kanilang mga mamahaling mga gamit, mamahaling sasakyan, yung mga mamahaling kinakain. Yung iba wala na ngang makain, di ba? Tapos galing sa atin yun galing sa ating mga Pilipinong nagtatrabaho yun Bakit ganun, di ba? Ninakaw mo na nga, pinagyabang mo pa dun sa pinagnakawan mo. Parang sobra ng kasamaan sa katawan. Merong nagsusugal na mga nangurakot, nagsusugal ng milyong-milyon na pera ng gobyerno na galing sa tax ng mamayan. So, ayun po, napakasakit sa loob. Sa totoo lang po, masakit sa loob. So, ayan po, mag-comment, mag-react, at sabay-sabay po natin ipagdasal ang Pilipinas at ang mga mamayan natin.